Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang gabi ring yon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na." "Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ko binabasbasan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano naman pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Yon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, "Kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel." Subalit, sinabi naman ng mga Pariseo, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. While they were going out, a man who was
demon-possessed and could not talk, was brought to Jesus. And when the demon was driven out, the man who had been mute spoke. The crowd was amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "It is by the prince of demons that he drives out demons." Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."